Hi, hello, hello mga kumari kong toxic! Yan. Kakatapos ko lang maglinis at dahil wala naman akong magawa dito sa bahay, no, at ayun, chika-chika tayo. Kakatapos ko lang maglinis ng baler. So, i-check natin naman yung aking ref. Ang aking ref ay i-check. Kailangan magtapon ng mga kalat-kalat. Ay, naubos ng mga aso ko yung pagkain. Actually, kanina gumamit ako ng eto gumamit ako ng food processor kanina kasi natatandaan niyo po ba na humingi ako ng mga tinapon na gulay sa mga tabi-tabi dyan. Tapos, ginagamitan ko ng food processor. Ito, regalo lang po to sa akin. So, malaking tulong siya. Kasi ngayon, dahil wala naman akong pabiling dog food, kaya ang ginawa ko, yung mga gulay na pinagpupulot ko sa basurahan, ginamitan ko neto. Then, pinakain ko sa aso. Kasi kapag yung aso ko naman kasi, ang swerte ko lang po sa kanila talaga, hindi sila maarte sa pagkain. Kumakain sila ng sariwang gulay. Yung mga gulay na hindi luto, yan, kinakain yan ng aking mga alagang doggy-doggy. Hi Kuya Romeo Canadilla! Miss din po kita, kamusta ang buhay-buhay natin dyan? Ako ay katatapos lang maglinis kasi yan po talaga ang hilig ko. Mahilig akong maglinis ng bahay. Parang hindi buo yung araw ko pag hindi po ako nakakapaglinis ng bahay. Magkakasakit ako pag wala akong ginagawa. So, kamusta ka dyan, Kuya Romeo Canadilla? I miss you. For live viewers, ay hello, na-miss ko po kayo. Actually, miss ko na yung pagla-live. Kay Ate Nadram, shout out. No, nagka-PM kami ni Ate Nadram, yung moderator ng In Defense of Truth kasi nakalimutan ko yung yung cellphone ko na ilagay ko dun sa bag niya, sa gamit niya. So ngayon pa lang niya may ipapadala, no? Ayun yung cellphone na binigay sa akin ni Ate Michelle Cadaldal, no? Talagang iniingatan ko yun, napaka halaga sa akin yung cellphone na yun. Yung regalo sa akin yun ni Ate Michelle Hall nung birthday ko, last 2 years ago yata. Hi Ate Michelle Hall, kamusta ang pagiging negosyante mo? Talagang sobrang proud ako sa Junakis mo ha, magmania cum laude ha. Hindi ko talaga kinakaya. Hindi kinaya ng lola mo ang achievements ng anak mong maganda. Imaginin mo, mania cum laude. Hindi ko kaya yun. Diyos ko, baka sa mat pa lang bumagsak na ako. Samantalang siya ang taas ng honor ng... Sa bagay, you deserve it kasi napaka hands-on mong nanay. Mabuti kang ina, kaya I'm so happy na talagang yung achievements ng mga Junakis mo ay inaani mo talaga. Tsaka matalino ka. Diyos ko, kanino pa ba magmamana ng talino mga anak mo, Ate Michelle Hall? Sa'yo din. Matalino kang babae, no? Ikamusta mo ako kayo sa sa Campbell's, no? Sa mga Campbell's family dyan, na kapatid ni Ate Michelle Hall, Campbell's, i-search nyo at i-follow nyo, mga magaganda rin ang content nun. Nakakatuwa siyang panoorin. Pag pinapanood ko ngayon, natatawa ko yung ate, lalo na pag kasama niya yung jowa niyang afam. Manood kayo nun. Hoy Ate Michelle Hall, kamusta na ang mukhang busy ka sa sa pag-work talaga. Talagang super busy ka na talaga ngayon. Ano ginagawa mo dyan? Akala ko birthday mo today. Nagliligpit? Wala po. Wala naman po akong ginagawa. Dahil wala naman din po akong maihahanda, paano ako ng mga bisita? Tuyo lang ang aking pagkain, araw ng birthday ko, ang lola mo ay nakatuyo.
Tuyo-tuyo is life. Masarap naman ang tuyo. Kaya yun, para lang hindi masayang yung araw, naglilinis na lang ako ng bahay. Hindi po ba? At least, nagkatikista na, ay ang taray. Taray ha, mataray. Katikista na talaga. Dating party goer si Ate Michelle Hall. Ngayon, nagkakatikista ka na. Ang taray mo naman. 'Di ba? Si Ate Michelle Hall, dating party goer, one-liner ang kilay, super makeup, may kulay blue pang makeup sa mata. Aba, balot na ngayon. Samantalang noon, super sexy shorts ka. 'Di ba? Yan po yung mga kaibigan ko, no? Si Ate Michelle Hall, yan ang tumulong sa akin nung pandemya. Kaya ako nakasurvive. Meron pa akong isang beshi, si Christian Ray Garcia. Yan, beshi ko din yon. Dati rin yung Lasenga. Ewan ko ba bakit ang mga kaibigan ko ay mga dating mga party. Sa bagay, ganun din ako dati. Mahilig sa party, clan, geb, aura, dance kung dance, paseksihan ng labanan. Ngayon, syempre, iba talaga pag taong simbahan ka na, ikaw na mismo yung kusang magbabago. Kahit na gusto mong balikan yung dating pamumuhay mo, pag talagang tinawag ka na sa simbahan, hindi ka na makakawala. Lalo na pag na-inlove ka na kay Lord, kahit na gustuhin mo man suotin yung mga bagay na alam mo kung saan ka maganda, hindi mo na magagawa. Kasi meron ng humahadlang, meron ng pumipigil na yan, syempre, ang aking ref, tanggalan natin ang tubig. Ref ko to, kasi kapag dito ko nilalagay ang mga yelo. Mga yelo para may magamit ako na malamig na tubig, makainuman lang ng malamig na tubig. Ito ang ref ko. Oh, sorry, wala kayong ganyan. Tapos, nilalagay ko yung mga yelo. Para meron akong magamit kapag gusto kong uminom ng malamig na water. Diba? Kakakain mo lang, Casper. Dami ko video nagtuturo as katikista, practicum namin, check mo kung pasado na. Bakit hindi sa akin nag-a-appear yung mga post mo, Ate Michelle? Hindi ko talaga maalam, kaya wala akong balita sa'yo, hindi siya lumalabas sa FB ko pag nagpo-post ka. Diba? Ako noon, mahilig akong magsuot ng mga ng mga sexy na damit. Siyempre, malandi ako noon. Malamang, hindi ako nagpapatalo sa pagandahan at paseksihan. Pero simula nung pumasok ako sa simbahan, hindi ko na magawa yung dati kong ginagawa. Kahit gusto ko siyang gawin, merong something na hindi mo na kayang balikan yung nakaraan mo. Kahit na gusto kong mag-party, pwede naman. Yung mga kaibigan ko, magaganda naman din ang trabaho. Luluwas nga lang ako ng Maynila. Ini-invite ako, nung nakaraan, ini-invite ako ng mga kababata ko na gumimik sa BGC yata. Hindi ko alam kung saan yun. Sagot nila at meron sila mga naka-guest list. So, ibig sabihin, magaganda yung mga bar. Merong something na mawawalan ka ng gana na lang, na parang ayaw mo na. Ayaw mo na ng ganong buhay. Ayaw mo na ng mamuhay ng walang Diyos. Kasi dati, di ba, namumuhay ako ng walang Diyos. At saka unti-unti kanyang babaguhin. Unti-unti kanyang imumove. At sa bawat pagbabago na nagaganap sa buhay mo, marami kang natututunan doon. Marami kang nare-realize yung mga bagay na alam mo sa sarili mo, nakala mo tama, mali pala. 'Di ba? Kasi hindi naman natin alam na masama ugali natin eh. 'Di ba? Kahit sinong tao, hindi naman natin alam kung masama ba ugali mo kapag ikaw ang nagdadala. At sa tagal ko din na nag-aaral pagdating sa simbahan, yung Diyos mismo ang magpapaalam sa iyo na, "Ops,
lumalagpas ka na sa boundaries mo. Ops, mali yan Sanrio. Meron something na magdidikta sa'yo para unti-unti kang magbago. Yung FB ko po kasi, Ate Michelle, pinabagsak ng mga Katoliko. Ewan ko ba? Bakit? At pupunta ako ng Cebu. Sana yung mga kaibigan, hindi ko na kasi makontak yung talagang pinagkakautangan ko. Hindi ko na kasi makita yung yung mga pinagkakautangan ko ng loob, yung CFD Cebu talaga, sila Ate Jong, no? Sila Kuya JQ. Hindi ko na sila makontak. Gusto ko sana kasi kapag nagpunta ako ng Cebu, gusto ko silang makita, gusto kong magpasalamat. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magkakaroon ng tiwala sa sarili. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magiging matapang. Yung CFD Cebu mismo, sila Ate Jong, yung binabash nyo, malaki po utang na loob ko dun. Kila Kuya JQ, kila Kuya Abreya, nalimutan ko na yung ibang nando dun. Sila ang dahilan kung bakit ako naging mahusay na CFD. Dinuguan kayo dyan. Sino gusto ng dinuguan? Dinuguan tayo dyan ng hina ng signal. Dinuguan. Sarap. Dinuguan kayo dyan. Dinuguan. Paborito ko talaga dinuguan. Sino may gusto ng dinuguan? Hi po sa 3 live viewers. Wala lang po ako magawa. Dinuguan kayo. Ang hina ng signal dito. Nakakaloka ka talaga panahon. Birthday na birthday ko. Walang signal. Kahapon sasalubong dapat ako sa birthday ko. Walang kuryente. Tapos ang battery charge ko 20%. Wala pang signal. Nag-brown out na. Wala pang signal. Palobat pa ako. Hindi ko tuloy nasalubong yung birthday ko. Tapos ngayon namang birthday ko, walang signal. Kamalas ko naman talaga. At dahil malas, walang signal. Hi, Gian Daryl Oma. Hoy, Gian, birthday ko hindi mo ko babatiin? Ganyan na lang tayo? Ha, Gian? Batiin mo ko kung ayaw mo sakaling kita dyan. Birthday ko, hindi mo ko binati. Nakakaloka to si Gian, hindi ako binati. Dinuguan po. Bigay lang. Hi, Ate Edsel Tabige, Tamiroy Esteban ng Taiwan. Ang haba naman ng pangalan ni Ate Edsel. Edsel Tabige, Tamiroy Esteban. Hindi siya masyadong mahaba ang pangalan niya, di ba? Dinuguan. Oo, ako si Marta. Kapistahan ni Marta ngayon. Si Marta, siya ang katulong. Katulong siya actually. Si Marta, siya yung tagaluto, tagalinis, tagabigay ng mga pagkain. Sa madaling salita, katulong siya. Siya yung pinagalitan ni Christ na, Hoy Marta, masyado kang abala sa gawaing bahay. Dito ka nga nagtuturo ako, makinig ka. Siya yung pinagalitan. Ako diba mahilig akong maglinis ng bahay. So yun din si Marta, mahilig siyang maglinis. Kumbaga, isa siya sa nag-alaga o nag-asikaso sa mga alagad pati kay Kristo. Siya yung naglalaban ng damit. Siya yung nagluluto. Marta, lutuin mo to. May mga bilsilita. Yun si Marta. Yan ang aking feast day. Si San Marta. Bukas birthday naman ni Tito Marco. Magkasunod kami. Birthday ko ngayon, di ba? Bukas naman si Tito Marco magbe-birthday. 30. O, di ba, Gian? Thank you sa pagbate. Ay, sa 6 live viewers. Fresh pa ba kayo?
Yes, meron ako rito dinuguan. Actually, kanina ko pa siya kinakain. Yan o. Dinuguan kayo dyan. Anghang! Ang anghang! Nakagat ko yung sili. Gutom na gutom ako kasi nga nasusuka na ako sa kakanungdels. Tsaka eto, naglilinis ako, oh. Hi, Kuya Sandy Manalo Castillo. Aba, Kuya Sandy, ano mo po si Felix Manalo? Kuya Sandy Manalo Castillo. Aba, hoy, Kuya Sandy, ano mo si Felix Manalo? Hi, Kuya Joven Monterrey. Aba, merong sikat na di ba? Na Monterrey, parang ham yata yun. Mayaman yung apelido, Monterrey. Ay! May iglot na pumasok, ang aga-aga, bitter. Hi, hello, Vulvane Gomez Corrales na iglot. Kamusta ka, kumari kong toxic? May pumasok na kumari nating toxic dito. Taray. Baka mamaya lutuin ko ang mahiwagang kamote. Sana masarap siya. Binili ko siya 80 ang kilo. 6 na piraso, 53 pesos. Ang tagal ko na hindi ko makain ng kamote. So, itatry ko kung gusto ko yung lasa. Kasi hindi talaga ako mahilig sa kamote, saan ba? Sa mga kakanin, hindi ako kumakain yan. Nataon na may kamote, sabi sa akin, masarap din daw ang kamote kapag nakainin. Kaya, titikman ko siya mamaya. Yan ay inutang ko lang sa tindahan nung nakaraang vlog ko. Yung kamote na yan. Sa aking inay, dyan sa ibaba. Vulvane Gomez ng iglot. Gusto mong dinuguan? Dinuguan tayo. Sarap-sarap ng dinuguan. Di ko alam, ayaw nyong kainin. Mga nakakaloka kayo. Nakakaloka. Di ba? Ang sarap-sarap ng dinuguan. Hindi ko alam kung bakit ayaw nyong lamunin. Samantalang kumakain naman kayo ng regla. Mga arte ng mga iglot na to. Ayaw kumain ng dinuguan pero sarap na sarap kayo sa regla. Very wrong. Dinuguan ay isa sa pinaka-paborito ng mga Pilipino. Itong si Vulvane. Hoy, Vulvane, ang arte-arte mo pero kumakain ka naman ng regla. Nabasa lahat ng pot holder ko. Tinakpan ko yung mga napitas kong sili. Kaso, nabasa siya ng tubig. Kaya na siya, para siyang nalanta. Tapos eto, gagamitin ko 'to pag gumagawa ko ng patty para makamura. Maglilinis ako ngayon ng bahay. Hoy, Vulvane! Ano pinagbabawal ng Diyos ang dinuguan? Mas ipinagbabawal ng Diyos ang kumain ka ng regla, tanga. Saan mababasa pinagbabawal ng dinuguan? Iba ang dugo, iba ang dinuguan. Ang dinuguan, ulam. Tanga. Kung magpapasalin ka ba sa Red Cross, ang sinasalin sa'yo, dinuguan. Di ka ba naman palang abnormal ka? Iba ang dinuguan sa dugo. Hindi kami kumakain ng dugo. Hindi naman kami vampira, ba't kami kakain ng dugo? At saka yung mga dugo na ipinagbabawal kainin, para lang sa kaalaman mong iglot kang abnormal ka, yung mga dugo na inihandog sa Diyos-Diyosan. Inihandog ba to sa Diyos-Diyosan? Ulam to, tanga. Ang pinagbabawal ng Diyos, kumain ka ng dugo. Sa panahon ng Old Testament yon, bobo. Ipinagbabawal ng dugo? Dugo lang? Kung ikaw matinukang tao, huwag ka nang kumain ng baboy, yun ang matino.
Bakit dugo lang? Yung karne ba, yung karne ba na hinihiwa ninyo sa baboy, walang dugo yung laman nun? Hindi mo pwedeng madrain ang dugo ng isang karne, tanga. Kahit ang tao, kahit sabihin mong na-embalsa mo ka na, ang dugo ng tao, kapag namatay ka, kahit na-embalsa mo ka, nakakapit yan sa mga laman, bobo. Sasabihin yung, wag kakain ng dugo, ang dugo nakakapit sa laman. Ang bumubuhay sa laman ay dugo. O, wag kayong kakain ng baboy, katulad ng sa SDA. Ganon dapat. Rain or shine, wag kakain ng baboy. Pag sinabi ko wag kakain, wag kakain. Hindi lang dugo, pati yung karne. Saan ka nakakita ng karne na walang dugo? Kahit sabihin mo pang pitpitin mo pa rin. Tignan mo nga yung giniling. Di ba bumibili tayo ng giniling na baboy? Huwag niyo sabing hindi kayo kumakain ng giniling. Walang nakakapit na dugo dun sa giniling na karne ng baboy. Come on. Oh, hindi kayo kumakain ng giniling? Pero yung giniling na baboy, may dugo yon. Kaya nga kulay pula eh. Oh, huwag kayo kakain ng dugo. Ano ba ang bumubuhay sa laman? Hindi ba dugo? Dapat hindi kayo kakain ng baboy mismo. Oh. Kaya yung nakausap ko yung mga SDA, yan din yung sinabi ko na ang sinasabi ko sa kanila na hindi naman ako against. Sabi ko sa SDA hindi ako against sa hindi nyo pagkain ng baboy. Actually, masaya pa nga ako na hindi kayo kumakain ng baboy kasi nakita ko kung paano patayin yung baboy kaya medyo na-trauma ako kumain talaga ng baboy. Umiiyak sila tapos yung alam nila na mamamatay na sila kasi dito may katayan dito kapag dumadating lalo na yung tawag nito, ang piyesta kasi rito Pasko. Talagang nagkakatay sila ng baboy. So nakikita ko lumuluha yung baboy. Kaya sabi ko sa SDA, wala namang masama kung hindi kayo kumain ng baboy. Wala naman talaga masama, di ba? Oh, pero wag nilang sasabihin sa ating mga Katoliko na makasalanan tayo kasi kumakain tayo ng baboy. Ang sabi ko, siguro yung stand ni Ellen G. White dyan is for the health purposes, di ba? Na ang katawan ng tao, templo ng Diyos, o ayaw lang niya siguro ang mga SDA ma-high blood, kaya di sila pinakakain ng baboy, di ba? The Seventh-day Adventist Church teaches that we don't need to eat pork. It's a sin. Well, for me, hindi naman siya actually kasalanan kung hindi rin naman siya kakain ng baboy. Actually, nakakatulong siya. There has a lot of benefits when we are not eating pork. 'Di ba mataas ang cholesterol ng high cholesterol ang pork? Baka yun yung gusto ni Ellen G. White lang siguro for the health benefits. Pero ang mali lang kasi minsan sa SDA, yung sinasabihan tayo na kasalanan, makasalanan tayo kasi kumakain tayo ng baboy. Siguro doon lang nagkaroon ng conflict. Pero sa stand ng SDA, mas gusto ko yung stand nila kaysa naman sa INC. Kasi pag sinabi ng SDA na hindi kakain ng baboy, hindi talaga sila kakain ng baboy. Kasi ang Muslim, pwede silang kumain ng baboy pag no choice. Yan ang aral ng Muslim eh. Di ba ang mga Muslim hindi kumakain ng baboy? Di ba mga Muslim? Hindi bawal sila sa baboy, pero pwede silang kumain ng baboy pag wala na talagang makakain. Hindi katulad sa SDA, kahit magkamatayan pa, hindi talaga sila kakain ng baboy. Yun ang ginusto ko naman sa aral ng SDA. Pero dito sa mga iglot na to, regarding sa dinuguan, wag kayong mga impokrita. Hindi kayo nakakita ng giniling? Ha? Ikaw Vulvalin Gomez Corrales. Nakakita ka na ng pork giniling? Yung pork giniling ba na nakikita mo, walang dugo yun? Yung pinakakarne ng pork giniling, walang dugo yun? Wag mo kong tangahan dito. Galit na galit kayo sa dinuguan? Sarap. Sarap ng dinuguan. Sasabihin nyo, ang dugo buhay? Talaga ba? Ay kumakain nga kayo ng giniling? Nakakita ka na ng pork giniling? Di ba ang pork giniling may dugo yun? Tanga mo?
Kahit anong klaseng karne yan, hindi pwedeng madrain ang dugo. Dahil ang dugo nakakapit sa laman. Tanga, nag-aaral ka ba ng science? Kahit ang tao, kahit imbalsamuhin ka o i-drain yung dugo mo, ang mga dugo ay nakakapit sa mismong laman. Kaya pag kumain ka ng laman ng baboy, kasama doon sa laman na yon ang dugo dahil doon yan nakakabit. Huwag kang tanga-tanga. Huwag kang kakain ng dugo, ang dugo ay buhay. Samantalang ang bumubuhay sa laman, dugo. Huwag kang kumain ng baboy. Kasi sa baboy, nandyan ang dugo at sa laman ng baboy, may dugo yan. Bumili ka ng pork chop. Yung pork chop na karne, hindi ba yung buto nun may dugo? Huwag mong sabihin hindi, huwag mong sabihin sa akin hindi. Vulvalin Gomez Corrales. Pag bumili ka ng pork chop, di ba? Bibili ka ng pork chop. Di ba yung pork chop, yung pinakabuto nun may dugo? Di ba? Kapag kumakain tayo ng bulalo, hindi ba ang bulalo may buto yon ng baka? Hindi ba yung pinakaloob ng buto nun, minsan yung iba pag hindi maayos ang pagkakaluto, may dugo? Di ba may dugo? Oh. Yung kahit yung manok, di ba kapag half cook yung manok, pag kinain natin, yung buto may dugo? Ganon din sa baboy. Bumili ka ng buto-buto. Hatiin mo yung pinakabuto nun sa gitna, yung baboy. May dugo yun. Tanga. Kumakain ka ba ng buto-buto? Ha? Kumakain ka ng buto-buto ng baboy? Pag hinati mo ang buto ng baboy, lalo na yung mga pata, ipakati mo sa gitna yon, dugo yung laman nun. May dugo yon. O anong gagawin nyo? Ilalaga nyo ngayon yung buto ng baboy. O, pag nilaga nyo yung buto ng baboy, kasama doon yung dugo. Pag sinabing huwag kakain ng dugo, kung yan ang inyong pamantayan, pag sinabing huwag kayong kakain ng dugo, dapat ni tuldok o gapatak na dugo, wala kang makakain. Sabi nyo, ang dugo ay buhay. Bakit hindi pwedeng kainin ng dugo? Sige, Vulvalin Gomez Corrales. Bakit ipinagbabawal ang pagkain ng dugo? Bakit? Ang pagkain ng dugo ay ipinagbabawal sa lumang tipan dahil ito ay inihahain sa altar. Saan yung inihahain ng dugo para ipagbawal ninyo? Sige. Bobohan mo. Ang paraan ng pagkukumpisal sa panahon ng lumang tipan ay paghahain ng mga matatabang guya, tupa, kambing. Inihahain ito sa altar na kung saan ito ay makikita natin sa ating simbahan yung pinagpapatungan ng Eucharist. Yun yung altar. Diba? Doon inihahain ang matatabang hayop. Ipinagbabawal ang pagkain ng dugo dahil inihahain yan sa Diyos. Dahil sa altar. Nung si Kristo ay pinako sa krus, at siya ang naging Lamb of God who take away the sins of the world. Diba? Si Kristo na yung naging handog. Nung si Kristo na ang naging handog sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, ang lahat ng mga ipinagbabawal sa Old Testament na kainin ay kanyang nilinis. Bakit? Dahil kung hindi pa rin tayo kakain ng dugo, nangangahulugan na walang kwenta ang dugo ni Kristo sa kanyang kamatayan. Ang dugo ba ni Kristo hindi kayang magligtas ng tao? Ano ba ang mas mahalaga? Yung lumang kautusan dahil sa dugo na yan o yung dugo ni Kristo na nasa bagong tipan? So wala palang silbi ng kamatayan sa krus ni Kristo. Hindi pala niya naipawalang bisa ang mga lumang kautusan. Kaya nga sa Bible, ipinawalang bisa ang mga lumang kautusan. Oh. So lalabas, walang kwenta kamatayan ni Christ kasi hindi niya nalinis ang mga marurumi. Nilinis ni Kristo ang mga maruruming hayop.
pati mga maruruming tao, at yung mga hayop na kagaya mong iglot kang animal ka. Ah. Ano? Tanga! Sabi ni Virgils and Tabak, sabi mo yung buto may dugo sa Biblia, nabuhos yun, engot, tanga! Nabuhos man o ibuhos man o hindi, ang point dyan, dugo. Huwag kang kakain ng dugo. Ibuhos man yan, isang baso man yan, kahit tuldok yan, dugo pa din yan. Hindi yan dapat kinakain. Tanga. Ano yun? So, sa inyo may measurement ng dugo? So, pwede sa inyo yung konting dugo lang? Ganun ba yon? So, pag sinabi pa lang ipinagbabawal ang pagkain ng dugo, so ibig sabihin, yung tuldok na dugo na kakainin mo, pwede. Kasi konti lang. Wag lang madami. Ganon ba yon? Vulvalin Gomez Corrales, yang Leviticus 17 verse 11. Yang bang batas na yan na sinasabi mo ay batas ng Kristyanismo? Anong relihiyon ang umiiral sa panahon ng Leviticus 17 verse 11? Kaninong batas yan? Batas ng Kristiyano yan? Ha? Diyan ba sa aklat ng Levitico sa Old Testament umiiral na Christianity? Kaya tinatanong kita, sa Old Testament, bakit pinagbabawal ang pagkain ng dugo? Bakit? Trip lang? Gusto lang? Naisipan lang ibawal kaya wag nang kumain? Bakit ipinagbabawal ang dugo sa Old Testament? Sige, sumagot ka. Gagamit ka pa ng sitas, hindi naman kayo bumuo niyan. Oh. Sabi nito ni Virgils and Tabak, sa panahon ng Kristiyano, ipinagbabawal pa rin yan. Tanga! Anong taon ng panahon ng Kristyanismo? Sige. Virgils and Tabak. Anong panahon umiral ang Kristyanismo? Panahon ba ng mga protestante? Ha? Panahon ng mga protestante? Sino ang mas dapat makaalam ng mga tradisyon at batas pagdating sa usapin ng pananampalataya? Mga protestante ba? Ang sabi mo, sa panahon pa ng Kristyanismo, ipinagbabawal yan. Anong panahon yan? Magbigay ka sa akin ng taon. Sige. Wag mo sabihin sa akin panahon ni Felix Manalo yan. Wala kang karapatan na sabihan ako na sa panahon ng Kristiyano ay ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Bakit? Anong panahon kayo? Anong panahon kayo umiral? Kung sa mga sinaunang Kristiyano, at yan ay ipinagbabawal, sino lang ba may sinaunang Kristiyano rito? Protestante ba? Protestante? Ang pagkain ng dugo, ay dapat yan ay magmumula yung batas na yan sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano kung saan wala pang Biblia. May mga sinaunang Kristiyano kayo, ang kakapal lang mga mukha nyo. Meron? Sino ang mga sinaunang Kristiyano ninyo na magtuturo na bawal ang dinuguan? Pakilala nyo ako. Sige. Ang lakas ng loob mo. Sa panahon ng mga Kristiyano, sino ang sinaunang Kristiyano? Sa panahon ng mga gawa. Gawa 15 verse 29, naglatag ka, Virgils and Tabak. May protestante sa panahon ng mga gawa? Sino protestante sa panahon ng mga gawa? Sino ang mga sinaunang Kristiyano ang nagturo na huwag kakain ng dugo? The question is, may sinaunang Kristiyano ba kayo? Ang bawat tradisyon ng isang pananampalataya, ang bawat batas at kung paano i-interpret ang salita na nasa Bible, dapat yan ay magmumula sa bumuo. Tama, mali? Bakit sa bumuo? Dahil ang mga tradisyon, batas, kaugalian, pagdating sa isang pananampalataya, yan ay umiiral at pinapatupad sa panahon na wala pang Biblia. Tama, mali? Ano ang karapatan nyong mga iglot kayo, mga iglesia ni Kulapu, no? Na mag-interpret ng Biblia na hindi naman kayo nag-compile? Ano ang karapatan nyong mga iglot kayo na magsabi na ganito ang tamang pag-i-interpret ng mga nasa sitas hindi naman kayo bumuo? Ni tuldok, wala kayong ambag.
Ang pagkain ng dugo o ang pagkain ng dinuguan ay umiiral na sa panahon na hindi pa compiled ang Bible. Dahil kung yan ay pinagbabawal sa panahon ng mga Kristyanismo ang pagkain ng dugo, bakit ang mga sinaunang Kristiyano ng simbahang Katolika, which is wala kayong mga sulpot kayo, ay hindi sa amin ipinagbawal? Gayong nasa amin ang mga relics ng mga sinaunang Kristiyano, ang mga katakomba, kung saan namalagi ang mga banal at mga santo, kung saan namalagi ang mga alagad. Nasa amin ang kanilang mga tinirahan. Bakit magmula sa panahon na yon hanggang sa ngayon, pinapayagan at pinaghihintulutan kaming kumain ng dugo? Bakit? Dahil hindi yan ipinagbabawal ng sinaunang Kristiyano. Why? Why? Nilinis na yan ni Kristo sa kanyang pagkapako sa krus sa pamamagitan ng isang pangitain kay Pedro. Hindi ba? Huwag kayong ingrata. Dinuguan, ayaw na ayaw nyo. Eto. Ta? Yan. Ayaw na ayaw nyo. Bumili kayo ng pork chop. Baboy. Yung buto ba ng pork chop walang dugo? Huwag kayong sinungaling. Diretso piprito nyo yon, di ba? Naprito yung dugo o hindi? Naluto yung dugo dun sa buto. Maglaga kayo ng baboy. I-half cook nyo. Kalkalin nyo yung karne. Tignan nyo may dugo dun sa pinakaloob. Yung buto ng baboy, ipahati nyo sa gitna. May dugo na nakasiksik sa bawat buto. Dahil hindi pwede ma 100% fully drained ang dugo pag nasa laman, kahit sa tao, pagpatay ka. That's the fact and that is scientific. Walang laman na pwede mong tuyuin ng tanggalan literal na 100% walang dugo, walang ganon, Mars. Kahit sa mga buto ng isang buhay na nilalang, mapahayop, mapatao, may mga dugo na nakasiksik sa mga buto niyan. Bawal ang dugo, kumakain kayo ng buto-buto. May dugo ang loob ng buto ng baboy. Hindi ba nalalaman nating hilaw ang karne ng baboy kapag kinagat natin tas may dugo? Huwag nyo sabihin walang ganon. Subukan ninyo, i-half cook nyo yung karne ng baboy. Bumili kayo ng pata. Bibili kayo ng pata, di ba? Ipahati nyo sa gitna yung buto ng pata. May dugo. Kaya sa SDA, yan yung pinaninindigan. Huwag kang kakain ng baboy kasi hindi rin sila pwedeng kumain ng dugo. At ang dugo, yan ay isang fluid na pwedeng pumasok sa mga solid. Kaya ang flesh, may blood yan kasi liquid yung blood. Yung buto, solid yan. Kaya pwede siyang sumiksik sa bawat bahagi ng buto. Ang tatanga nyo naman. Ang sarap-sarap nito. At saka, huwag kakain ng dugo na mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Ito ba hinahandog sa Diyos-Diyosan, dinuguan, tinitinda to sa karinderya, tanga. Papo? Harap. Diba? Ang tatanga lang, mga impokrita kayo, huwag kakain ng dugo, Pag ako nagkapera, bibili ako ng pork chop. Ipapakita ko sa inyo kung nasang bahagi doon ang may dugo. Magkakahiyaan tayo rito, mga iglot. Ha? Pakikita ko sa inyo kung paano ko lutuin yung pork chop at bibiyakin ko sa gitna yung buto, may dugo. Pag ako nagkapera, bibili ako ng buto-buto. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko lutuin ang buto-buto, ipapakita ko sa inyo na ang buto mismo ay may dugo. Magkakahiyaan tayo rito, mga iglot, mga impokrita kayo. Ngayon tinatanong ko, bakit ipinagbabawal ang pagkain ng dugo? Bakit? Di kayo makasagot. Ipinagbabawal ang pagkain ng dugo dahil hindi pa nagaganap ang hula.
Anong hula yan? Kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya nga tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Ang alin? Ang mga bagay na marurumi sa paningin ng Diyos. Ano pala tinubos niya? Ano pala tinubos ni Kristo? Kaya nga tinubos ng anak sa mamamagitan ng kanyang sariling dugo upang linisin ang lahat ng marurumi. Kasama ang mga hayop dyan. Bakit? Dahil lalang ng Diyos yan. Mga tanga. Pag naglinis ang Diyos at tumubos ang Diyos ng kasalanan at ng mga marurumi, kasama ang mga hayop dahil mahal ni Kristo ang mga hayop. Tanga. Ang bobobo nitong mga animal na to. Ako pa, ano yun yung mga iglot kayo? O ano? Kapag ginano ko yung buto ng baboy, paano pag napatunayan ko ang buto ng baboy may dugo? Aamin kayong mga impokritang ingrata kayong mga iglot kayo? Mapalaman, mapabuto, may dugo yan ng baboy, tanga. Kapag sinabing wag kakain ng dugo, make sure na 100% yung laman walang dugo. Hindi pwedeng madrain ng 100% ang dugo sa laman, tanga, dahil ang bumubuhay sa laman, dugo. Napakabobo na itong mga animal na to. Ha? Ipakikita ko sa inyo, magkapera lang ako, na ang buto ng baboy may dugo. Barbecue. Hindi kayo nagba-barbecue? Dati ako naging trabahador sa ihaw-ihaw. Ang karne ng barbecue, which is pork barbecue, may dugo ang karne nun. May dugo ang karne ng pork barbecue. Try nyo bumili sa mga supermarket. Tignan niyo yung mga stick na nakatuhog. May mga dugo yan. Huwag kayong mga impokrita. Bakit? Pag sinabi bang dugo, sumasaklaw lang yan sa dinuguan? Hindi. Kahit sa nilaga pa. Pag naglaga ka ng baboy, yung baboy na binili mo, lalo na pag yan ay karne, may dugo yon. Hindi pa pwedeng madrain ang dugo ng 100% sa laman. Hindi yan pwedeng maalis. Bakit pinakukuluan ng baboy? Para hindi malansa. Diba? Yung isda, tinatanggalan natin ng hasang. Tinatanggalan natin ng kaliskis. Tama. Pero kung titignan mo yung isda, pag hiniwa mo, di ba may dugo yung laman? May dugo yung karne, di ba? Bakit? Dahil ang dugo nagpe-penetrate sa laman. Madidrain mo ba yung dugo ng isda? Hindi. Bakit? Dahil ang dugo nakakabit yan sa laman. Para hindi mo makain yung dugo, huwag kang kumain ng karne. Yung manok, sino naka-encounter dito sa manok? Di ba yung manok kapag half-cook, di ba pag kinakain natin yung laman may dugo? Umamin kayo. Minsan nasa buto pa. Tas masuka-suka tayo. Di ba sa mga fried chicken? Di ba kapag ang fried chicken, prinito, nasan nyo makikita ang dugo? Nasa laman, di ba? Pag hindi maganda pagkakaluto, bukod sa laman, sa nakakapit, nasa buto. Tama, mali. Ganun din sa baboy. Ang dugo, hindi lang yan dahil sa nakakita ka ng dinuguan. Dinuguan lang ba ang bawal? Huwag kang kakain ng dugo. Pag sinabing huwag kang kakain ng dugo, niga patak, huwag kang makakatikim. Anak ng puchay, ipaitak yun yung buto ng baboy. Yung pinakagitna nun, di ba yung masarap yun, yung kinukutsara? Yung pinakamay laman? May dugo yun. May dugo yun. Walang dugo yung buto ng baboy? Yung pinakaloob ng buto? May dugo yun, yun nga yung sinisip-sip, di ba? Alam ko ang mga buto-buto kasi marami akong aso. Ang dami kong aso. Kapag ako may pera, yan ang pinakaregalo ko sa kanila, buto-buto. Pinabibiyak ko yung mismong buto. Kaya alam ko na may dugo ang buto ng baboy, tapos pakukuluan nyo. Diba? Pag pinakuluan nyo yung buto ng baboy, hindi ba siya sasama sa tubig, yung dugo? Diba sasama? Tas sarap na sarap kayo sa paghigop ng sabaw, hindi nyo alam, yung sabaw na iniigop nyo, may dugo. Paka-ingrata nyo? Ano? Ano, virtues and tabak? Yung buto ng baboy, may dugo o wala? Ha? Yung buto ng baboy, may dugo o wala? Sumagot ka.
Gumamit lagi ng logic. Huwag nyo laging paiiralin yung mga ka-abnormalan ninyo. Utak! Kapag kayo maglalatag ng isang presentasyon, lalo na't pag naka-live ako, kailangan mataas ang logic nyo. Hindi nyo ako kakayanin. Huwag kakain ng dugo, pero yung buto ng baboy may dugo, okay lang. Ano ba yung pamantayan nyo sa huwag kakain ng dugo? Okay lang kapag konti lang yung dugo? Ganun ba yon? So pwede ka palang magsinungaling basta konti lang. Ganun na magiging ano sa inyo, pamantayan. Di ba? Kung okay lang pala na konti lang yung dugo na kakainin mo, wag lang yung katulad sa dinuguan. So ibig sabihin, pag magnanakaw ka, okay lang basta piso lang. Hindi yun kasalanan. Di ba? Magnakaw ka ng piso, walang pinagkaiba sa pagnanakaw mo ng 1,000. Pagnanakaw pa rin yun. Pag sinabing wag kakain ng dugo, dinuguan man o nasa buto ng baboy o dinuguan man o nilaga, dahil may dugo ang buto ng baboy, parehong dugo pa din yan. May dugo pa din yon. Wala yang pinagkaiba. Kumain ka pa din ng dugo. Tanga. Kung di ba naman kayo mga abnormal, titingin kayo lagi sa iba't ibang mga hayop. Isda na lang. Nasa ng dugo ng isda? Nasa laman. Di ba? Oh. Ano? Diba? Anong nilinis ng mabuti, tanga? Kahit linisin mo yung buto ng baboy, yung loob nun may dugo pa din. Engot. Yung manok nga pag piniprito may dugo pa rin may dugo yung laman Oh, manok na yon. Nilinis na yon. Bumili ka ng Magnolia chicken. Tagain mo sa gitna. Magnolia chicken na yan para sure na malinis. Tagain mo sa gitna. Yung pinaka-ribs nun may dugo. Bakit? Malilinis mo ba yung loob ng laman? Yung bawat laman ba mahihimay-himay mo? Hindi. Ang tinatanggal sa bawat hayop, laman loob. Pero hindi nalilinis yung laman, yung loob ng laman mismo. Iba yung loob ng laman, iba yung laman loob. Pag sinabing laman loob, nandiyan yung mga organs. Nandiyan yung bituka, nandiyan yung puso, yun ang tinatanggal. Diba? Kaya madali siyang nalilinis ng tubig. Paano yung loob ng laman? Halimbawa, inimbalsa mo ako, ang tatanggalin sa akin, yung loob ng katawan ko, yung mga bituka, kasi yan yung namamaho. Pero yung dugo na nasa loob ng laman ko, nandyan pa din yan. Nalinis ba? Dapat wakwakin nila yan, tsaka nila hugasang maigi. Kahit naman wakwakin nila to, paano pa yung kabilang laman? Hihimay-himayin mo yan na parang sinulid. Tapos kukurit-kuritin mo, gaganong-ganunin mo. Kaya nga nagkakaroon ng lasa ang ulam Isa sa nagpapalasa sa ulam, dugo ng hayop. Hayop ka talaga. Kaya nagiging masarap ang mga lutuing pagkain, hindi lang dahil sa sibuyas, sa bawang, sa seasonings, dahil sa dugo ng hayop. Ano ba nagpapasarap sa nilaga? Yung seasonings ba? Hindi, di ba? Pakuluan nyo ng mabuti yan para lumasa. Ano ba yung isa sa nagpapalasa doon? Dugo ng baboy. Kahit sa isda. Kahit sa isda. Hindi kayo kakain ng dugo? Bawal sa inyo dugo, pero kumakain kayo ng lechon? Huwag nyo sabihin sa akin walang dugo ang lechon habang niluluto. Yung mata ng baboy, yung loob ng mata ng baboy, may dugo yan. Pero kung makalantak kayo sa lechon, wagas. Ano? Tingnan mo hindi raw, sabi ni Virtues and Tabak na INC engot ka talaga, alam namin yon sa mga lechon nga, may dugo-dugo pa, hindi big deal yon. Basta pinatulo na engot. So pwede nga kayo kumain ng dugo, basta konti lang. Tama ba ako, Virtues and Tabak? So, hindi big deal sa inyo ang kumain ng konting dugo. Wag lang maraming dugo. Tama ba ako? Ha? Tama ba ako? Hindi kasalanan sa INC na kumain kayo ng konting dugo, basta konti. Wag lang marami. Tama ba ako? Ano pa nakasulat sa Biblia? Wag kang kakain ng mga hayop na binigti. Diba? Huwag kakain ng hayop na ibinigti. Huwag mo sabing hindi kayo kumakain ng balot.
Yung ano yung maliliit na gano'n na sisiw na tinitinda dyan sa labas, yung sinasawsaw sa suka. Yung yung gano'ng kalalaki na kala mo maliit na andoks. Binigti yun. Hindi kayo kumakain ng balot? May nakasulat din sa Biblia, huwag kang kakain ng taba. Bakit nyo pinipili yung mga kakainin ninyo? Nasa Bible yun, huwag ka rin kakain ng taba. Kung latagan lang tayo ng Old Testament, latagan tayo, maraming ipinagbabawal na pagkain, huwag nyong lalamunin yun. Pagkain lang ba ng dugo ang ipinagbabawal sa Old Testament? Bakit pinipili nyo? Bakit ipinagbabawal ang pagkain ng dugo? Mga iglot, huwag nyo sabihin may altar kayo at doon nyo pinatutulo yung dugo. Bawal kumain ng dugo kasi ginagamit yung handog. Saan kayo naghahandog ng dugo? Pwede kami kumain ng dugo. Bakit? Wala naman kami pinaghahandog ang dugo. Dahil ang inihandog ng simbahang Katolika, dugo ni Kristo. Di hamak na mas mataas kumpara sa dugo ng baboy. Ipinagbabawal sa panahon ng mga Hudyo, sa panahon ng lumang tipan, ang dugo, inihahandog kasi yan. Sa dambana ng Diyos, ibinubuhos. Kaya bawal kumain ng dugo. Maiintindihan ko na bawal sa inyo kumain ng dugo kung ibinubuhos nyo yan. Pero sa panahon ba ng pagbubuhos ng dugo, kumakain sila ng baboy? Ha? Yung panahon na ibinubuhos yung dugo, sa Levitico na sinasabi ninyo, yung panahon ba ng Levitico na yan, kumakain sila ng baboy? Sagot! Kung basihan lang tayo ng lumang tipan, kumakain ba ang lumang tipan ng baboy? Sagot! Saan mababasa sa turo sa panahon ng Judaism? Wala kasi kayong alam sa history, mga bobo. Sa panahon ng history ng Judaism, hindi lang dugo pinagbabawal kainin doon, pati baboy. At hindi lang baboy, maraming hayop. Kahit nga kuneho, alam ko, bawal yung may biyak na kuko. Mga biyak-biyak na kuko, pinagbabawal yan. Alam ko, pati yung mga may kaliskis na isda ata. Ang daming ipinagbabawal. Baboy lang, dugo lang ng baboy nakita nyo sa Old Testament, ang daming pinagbabawal kainin. Paano kung naglatag kayo ng Levitico, maglatag din ako ng aklat ng Levitico, may ipinagbabawal pang pagkain. Bakit nyo kinakain? Pinagbabawal ang pagkain ng balot. Pagkain ng balot, bawal yan, ibinigting hayop. O yung sinasabi ni Katoliko Biadora Daniel, 1 day old na sisiw, yung binebenta sa labas, sinasawsaw pa sa suka. Huwag nyo sabihin hindi kayo kumakain nun. Ibinigti yun. Meron din mababasa sa Old Testament, huwag kang kakain ng taba. Ano ngayon? Sos, eme pa kayo, huwag kakain ng dugo. Yung buto ng baboy, may dugo yun, yung loob. Huwag kakain ng baboy. Pag-aralan nyo yung mga hayop. Yung mga iba't ibang klase ng hayop. Kahit ang dugo ng kuneho, tagain nyo yung buto, may dugo yun. Ang loob ng buto may dugo. Kasi fluid yan. Fluid yan di may dugo yung loob ng buto. Huwag kayong kakain ng nilagang baboy, tanga. Yung pinakukuluan nyo dun sa buto ng baboy na yun, yung loob ng buto na yun, may dugo yun kasi fluid yun. Paano mo i-drain yung dugo na nasa buto? Sige nga. Paano mo i-drain yung dugo na nasa loob ng laman? Gagamit ka ng straw, sisipsipin mo? Yung manok na nga lang diba? Yung manok na lang, kapag na half cook yung laman may dugo. Diba? Giniling. Isang magandang halimbawa, yung giniling na baboy. Diba pag gumagawa tayo ng lumpia, ng Shanghai, diba pag ginigiling yung baboy, yung laman may dugo? Diba? Yung giniling na baboy, yung pag nagpapagiling tayo para gumawa ng Shanghai, yung laman nun, may dugo, di ba? Huwag nilang sabihin hindi sila kumakain ng giniling. Di ba meron naman? Nagsashanghai pa nga sila
O may dugo yun. So yun pwede yun. Exempted yun. Basta wag lang dinuguan. Ang dinuguan nagiging issue sa kanila kasi purong dugo ng baboy. Pure blood. Eh paano yung mga nasa dugo na nasa buto ng baboy? Hindi siya pure blood. Half blood lang. So yun, ligtas ka. Pwede yun kasi very light lang naman yung dugo. Diba? Kapag tayo ay gagamit ng logic, pag sinabing wag kang kakain ng dugo, kahit gapatak, wag kang titikim. Yan ang reason kung bakit hindi kumakain ang Seventh-day Adventist ng baboy. Dahil ang Seventh-day Adventist, nakafocus siya sa parehong tipad, Old and New Testament. Ito nga yan na to, ito lang yung may batas na kumuha sa Old and New Testament na palpak. Totoo lang, yung paghihiwalay nila ng babae at lalaki sa pagsamba, Old Testament yan, Judaism yan. Ang lalaki nasa harap, ang babae nasa likod. Magkahiwalay yun. Paraan ng pagsamba yan sa panahon ni Moises. O, Judaism yon. Samantalang si Kristo, nung nangangaral, puro lalaki lang ba yung tinawag? Hindi ba kasama katabi niya si Magdalena? Nakikinig ang mga kababaihan, hindi lang ang mga lalaki. Hiwalay ba? Di ba hindi naman? Magkasama yung babae at lalaki. O, ayan ang isa sa binago ni Kristo sa lumang kautusan. Sa lumang kautusan, pagsasamba ka sa Diyos, magkahiwalay ang babae at lalaki, Judaism era. Pero anong ginawa ni Christ? All men are created equal. Habang nagpipreach si Christ, nagtuturo, magkakatabi ang babae at lalaki, ang isang buong pamilya. Kaya sa simbahan natin, magkakatabi ang isang mag-anak. O, dun pa lang, sablay na sila. San sinabi ni Kristo na kapag ikaw ay sasamba sa kanya, hiwalay ang babae at lalaki. Eh, ang gusto ni Kristo, ang isang buong pamilya ay sama-sama siyang sinasamba. The family that prays together stays together. So, meaning to say, ang gusto niya yung isang pamilya, kapag tayo ay dadakilain ang Diyos, magkakasama, nagbubuklod ang bawat pamilya. At kung magbubuklod ang bawat pamilya, babae, lalaki, bakla, tomboy, dapat magkakasama. Tama, mali? Paraan pa lang ng pagsamba nila, palpak na. Tapos lalatagan nyo ako sa dugo. Hoy! Pag nagsimula na namang, nako, wag nyong intayan ng buong, ay, nako talaga. Ang sarap po, dinuguan. Oh. Ayaw na ayaw nila to, oh. Sarap-sarap kaya. Gusto nyo, wag na kayo ma-high blood, mga iglot. Oh, wag na ma-high blood. Iglot nga. Iglot nga. Ang iglot nga. Yung nga. Iglot. Mabuti na magbuti. Diba? Kaya sana, pinagpawisan ako. Meron kayong natutunan for today's video. No? Huwag kayong magpapatalo sa sulpot. Ang pinaka nakakahiya na pangyayari sa buhay mo is yung matalo ka. No? Lagi yung talunin ng mga sulpot kahit ano pang pambabash niyan. Lagi nyo yung tatalunin. Dahil ang pinakakahiya-hiyang pakiramdam ay yung matalo ka. Diba? Kanina nandiyan dyan sa comment section na wala. Bet na wala. Hindi porket ang kalaban nyo ay masitas, ay marunong. Hindi lahat ng masitas ay marunong. Kalimitan sa mga taong masisitas ay mga hangal. Bakit? Dahil hindi nila alam ang bawat exegetical context ng mga verses and chapters. Kaya kapag lalaban tayo sa mga sulpot at masitas ang kalaban mo, huwag nyo yung katakutan. Kalimitan sa mga masisitas na tao, hilaw na protestante. Kaya yaan nyo sila sumitas ng sumitas. Go, sumitas ka. Sitas to the left, sitas to the right, left and right, sitas kung sitas. Labanan nyo. History. Nanyo, nilatagan natin ng sumitas ba ako? Sumitas ako? Hindi, di ba? Hindi ako sumitas.
Kasi kailangan lang naman natin kapag tayo ay mag-i-interpret ng aral ng simbahan, logic. At hindi lahat ng tao ay may logic. Kaya nawala si Bulbulin Gomez. O, tama ako, di ba? Bulbulin Gomez Corrales. O, nawala si Bulbulin, di ba? Mag-shave ka kasi, Bulbulin Gomez. Mag-shave ka, ha? Para hindi ka mabuhok. Para kang balot. Yan, ipinagbabawal ang mabubuhok na katulad mong Bulbulin Gomez ka. Para kang balot, mabuhok. Mag-shave. Para walang amoy, ha? Ang aarte ninyo, wag kakain ng dugo pero kumakain ng regla. Wag ganon, Mars. No, wag ganon, Mars. Wag kakain ng dugo pero makasipsip ng regla, wagas. Pangit pa na pangalan mo, Bulbulin Gomez. No mo? Sa pangalan pa lang halatang may amoy ka na. Shave din, Mars. Lahat na lang ng ipinagbabawal ng Diyos nasa pangalan mo na. Oh, Bulbulin Gomez, ano ba yung balot? Mabuhok. Oh. Tapos hindi ka pa nag-shave, edi masangsang yan, mabaho. Hygiene. Gupit-gupit. 'Di ba? Arte-arte nito, tong mga iglot na to, kung makalantak naman kayo ng regla, kahit may regla, todo kain, todo sisip. Super ganon. 'Di ba mga kapanalig, ang arte ng mga iglot na bawal ang dugo, pero makahigop naman ng regla, wagas kulang na lang bigyan natin ng straw. 'Di ba? Okay na yan kahit may regla ka. Sos, kayo talagang mga kumari kong toksiko, no? Kaya wag na wag kayong papasok pag nagla-live ako. Lalo na, nako, bago-bago pa lang tong live ko. Nako, hindi ko kayo uurungan. Wag niyong pamamalian ng turo ng aming simbahan. Kung nananahimik ang ibang mga CFD sa inyo, pes ako hindi. Duduguin kayo. Nako, sinasabi ko mapapadiniguan kayo. Galit na galit kayo sa dinuguan, di ko naman kayo binibigyan. Magalit kayo sa akin kapag binibigyan ko kayo ng dinuguan. Dahil wala rin naman akong balak magbigay ng dinuguan sa inyo. Diyos ko, paborito ko yan, nahatian nyo pa ako. Kung ayaw ko, kung hindi kayo kumakain ng dugo, edi wag. Diba? Ganun lang yun. Parang ako sa SDA, ayaw nila kumain ng baboy, edi wag, hindi naman mortal sin kapag hindi sila kumain ng baboy, edi wag silang kumain, basta kakain akong lechon. Diba? Ganun yun. Kung may friend akong SDA, ayaw kumain ng baboy, edi wag, akin na lang yung baboy mo. Ako lalaps, diba? Akin na ang pork chop, lalo na kapag crispy. Yun ang masarap. Pag ginano may ganun na tunog, yung crispy pork chop, sarap. Tapos sasaw-saw mo sa sarsa. Pwede akin na lang yun. Diba? O ayaw nila ng dinuguan, edi wag. Hindi naman mortal sin kung hindi sila kakain ng dinuguan eh. Tsaka, kung may dinuguan man ako, at kahit iglot sila, gusto nilang kumain ng dinuguan, ay, hindi ko sila bibigyan dahil, ang mahal-mahal ng dinuguan dito. Diba? Pero, ako, wag silang makaasa, hindi ako kumakain ng regla. Hindi ako humihigop ng kadiri, lansa-lansa, naamoy ko yung regla ng kapatid ko, sumuka ko. Hindi ko alam kung paano natitake ng iglot, na humigop ng mainit na regla. Nasusuka ako. Tapos mabuhok pa, 'di ba? Parang amoy lupa, amoy No. May isip is so dirty na. So yun lang po no, sana nakakuha kayo ng logic sa gusto kong ipaliwanag sa inyo. No, na kung bakit hindi siya ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Kasi tandaan nyo, sa ilalim ng Christianity, tanging ang Catholic Church lang ang may early Christian. Sabi ng INC, si Virtues and Tabak. Bakit? May regla ka ba? Bakit kung may regla ba ako, kakainin mo? O ano? Virtues and Tabak. Tinatanong mo kung may regla ako. Bakit mo tinatanong kung may regla ako? Kung may regla ba ako, kakainin mo? Hihigupin mo ba ang regla ni Sanrio? O ano? Diba? Ang pamantayan, ang mga tradisyon, ang mga pagpapaliwanag, pagdating sa aral ng simbahan o ng isang simbahan, yan ay dapat magbumula sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano.
At itong panahon ng mga sinaunang Kristiyanong ito ay nagsimula sa panahon na hindi pa nako-compiled ang Bible. Kaya kung ang batas ng Katoliko ay pwedeng kumain ng dugo, ito ay pinapayagan at pinahihintulutan ng mga sinaunang Kristiyano sa panahon na hindi pa compiled ang Bible. Kung hindi ba na-compiled ng Catholic Church ang Bible, malalaman ba nila ang aral patungkol sa dugo? Diba? Sino unang nakaalam ng aral patungkol sa dugo? Yung bumuo. Kung mali ang pagtuturo ng simbahan pagdating sa dugo, the which is tayo naman ang unang nakaalam dahil we compiled the Bible, bakit kinakain natin? Hindi ba dapat tayo ang unang hindi kumain ng dugo because we compiled the Bible? Diba? Tayo dapat ang unang magsasabi na bawal ang mga sacred images because we compiled the Bible. Tama? Tayo lang din ang may early Christians o sinaunang Kristiyano. Di sana may mga manuscript or sulat ang mga sinaunang Kristiyano na huwag kakain ng dugo. Meron ba? Wala. Bakit? Because of the blood of Christ. Nilinis ni Kristo ang lahat ng marurumi. Hindi lang ang tao, pati mga hayop, kasi mahal ni Christ yan. For God so loved the world, He gave us His only begotten Son, but whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, yan ay sumasaklaw sa tao, sa bagay, sa kalikasan, sa hayop. Kahit na sino pa ang nasa ibabaw ng sanlibutan, mahal yan ng Diyos. Kaya nang si Kristo ay pinako sa krus, maging ang mga maruruming hayop, ito ay kanyang nilinis. Kaya yan nilinis dahil mahal ni Kristo ang mga baboy. Lahat ng may buhay at walang buhay na nakikita ng ating mga mata ay mahal ng Diyos. Kaya nga sabi sa Book of Revelation, huwag nyo munang saktan ang lupa. Ano yung lupa na yun? Ang kalikasan. Nasasaktan ang kalikasan dahil meron niyang pakiramdam. At lahat ng may pakiramdam na pwedeng masaktan ay mahal ng Diyos. Kaya nung panahon nang si Kristo ay pinako sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan, lahat ng marurumi, may buhay o wala, ay kanyang nilinis. Dahil sa pagpapakapako ni Kristo sa krus, kasabay doon ang lahat ng maruruming nilalang. Kaya aralin nating maigi. Huwag kayong diba? Huwag kayo huwag panay ngak-ngak. Huwag panay higop-higop regla. Wag panay higop-higop regla. Matuto tayong mag-aral. Buto ng hayop, laman ng hayop ay may dugo na nananalaytay. Dahil ang dugo ay bahagi ng buto at laman ng isang nilalang. Maging ang mga halaman may dagtayan. Hindi pwedeng mawala ang dagta sa bawat bahagi ng isang halaman. Dahil ang laman ng halaman ay binubuhay ng dagta. Kaya lahat ng hayop, dinuguan man o nilaga, anumang klaseng karne ang ilagay nyo, ito man ay buto o karne, ang bawat bahagi nun ay may dugo. Kaya kung hindi kayo kung kayo ay naniniwala mga iglot na huwag kakain ng dugo, huwag kayong kumain ng baboy. Dahil napaka-impokritang aral, napaka-ingratang aral lang ang magsasabi na huwag titikim ng dugo pero kumakain ng lechon baboy. Nagkakaintindihan ba tayo mga iglot? Ha? Sabi ko sa inyo kayong papasok dito ha, pag ako naka-live, masasaktan kayo sa sasabihin ko. I'm back. Sanrio is back.
bakla is waving. Okay? So yun lang po, maraming salamat sa mga kapanalig kong Katoliko and I hope nag-enjoy kayo sa atin na namang pakikipagbardagulan sa mga kumari nating toxic, no? At sa mga kumari kong toxic dyan, huwag kayong ma-hurt. Ganun talaga ang sugat, masakit pag ginagamot. Isipin nyo na lang na ang bunganga ni Sanrio ay magsisilbing betadine sa mga namamagang sugat mo. Isipin nyo na lang na si Sanrio ang magsisilbing iodine sa mga mahihinang kokote nyo. Huwag masyadong lumuha. Huwag masyadong umiyak. Gusto mong kumalma mga iglot? Humigop na lang kayo ng regla. Tutal, yon karapat dapat sa paningin ng Diyos. No? Diring-diri sa dugo ng baboy pero hindi kayo nandidiri sa mga reglang pinaghihigop nyo. So maraming salamat po and God bless you at pawis na ako. Sobrang init, nagpunta ako dito sa kusina dahil walang signal dun sa sala. So talaga tiis ganda kaya kayo napakupunas ng punas, no? Sana nag-enjoy po kayo sa live natin. So see you. See you ulit bukas, no? Sa ating live bardagulan kontra sa mga higop regla na mga iglot. Yun lang po. Maraming salamat and God bless you.